Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Pangangaralan ang tatlo sa pinaka-nagniningning na mga atleta sa Pilipinas ng Philippine Sports Writers Association o PSA itong darating na Enero 27 na gaganapin sa Manila Hotel. Sina reigning PBA Most Valuable Player Junmar Fajardo, two-time UAAP MVP Kevin Kiambao at Philippine Women's Volleyball Team Captain Gia De Guzman ay nakatakdang tumanggap ng special citations pagkatapos ang kanilang nagawa nitong nakaraang taon. Si Fajardo at Kiambao ay pararangalan bilang 2024 Mr. Basketball sa professional at amateur ranks ayon sa pagkakasunod, habang ang veteran setter na si De Guzman ay papangalanang Miss Volleyball. Gumawa ng kasaysayan ang San Miguel Frontcourt Giant na si Fajardo nitong 2024 kung kailan niya nakuha ang ika-8 MVP award habang pinangunahan ang Beermen sa PBA Commissioner's Cup title. Isang susing player din ang 35 anyos para sa Gilas Pilipinas kung saan tinulungan niya ang national team sa pagpartisipan nito sa 2024 FIBA Olympics qualifying tournament kung saan tinalo nila ang host team na Latvia. Si Kiambao naman ang undisputed back-to-back MVP sa UAAP pagkatapos dalhin ang De La Salle University sa finals ng season 87. Sa panig naman ni De Guzman, pinangalanan siyang best setter ng National Women's Volleyball Squad sa 2024 AVC Challenge Cup. Sasamahan ni Fajardo, Kiambao at De Guzman si Carlos Yulo at ang Gymnastics Association of the Philippines sa listahan ng mga awardees kung saan ang Filipino gymnast ay pinangalanang 2024 Athlete of the Year dahil sa pagkopo nito ng 2 gintong medalya sa Paris Olympics. Bibigyan din ng parangal sina boxers Nesty Petesio at Ira Villegas dahil sa pagkuha nito ng bronze medal sa 2024 Paris Olympics, habang ang pool icons na sina Rubilen Amit at Carlo Biado ay pangungunahan ang major awardees ng PSA. Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Samantala, naglaro sa kanyang debut si UAAP Most Valuable Player Kevin Kiambao para sa Goyang Sono Sky Gunners sa Korean Basketball League o KBL nitong linggo, subalit naputol ito dahil sa natamo nitong foot injury. Nakapagtala si Kiambao ng 6 na puntos at 1 rebound sa loob lamang ng 7 minuto. Sa huli, natalo ang Sky Gunners kontra Seoul SK Knights 84-57. Ang kapwa Filipino import na si Juan Gomez de Leaño ay nagtapos ng may 8 puntos para sa Knights. Ang karibal ni Kiambao sa UAAP Finals na si JD Kagulangan ay nag-debut din noong Sabado sa kaparehong liga. Bukod kina Kiambao, De Leaño at Kagulangan, kasama din ang ibang Filipino imports na sina SJ Bilanghel, Carl Tamayo at Migs Oxon sa KBL. Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Sasamahan ni Renz Abando at Dave Ildefonso ang Strong Group Athletics o SGA sa kanilang Redemption Tour sa Dubai International Basketball Championship itong katapusan ng Enero. Inaasahan naman ni Head Coach Charles Chiu na mas aasahan niya ang pagbabalik ni Abando at Ildefonso. Sa isang pahayag, sinabi ni Chu na malaki ang inaasahan kina Renz at Dave dahil sa pagsali sa professional league ni na Kevin Kiambao, JD Kagulangan at Jordan Heading. Kapwa naglaro sina Abando at Ildefonso sa Korean Basketball League kung saan iniwanan ni Abando ang anyang JKJ Red Boosters noong Mayo at si Ildefonso naman ay dating naglaro para sa Suwon KT Sonic Boom bago pumasok sa PBA draft kung saan pinili ito ng Northport. Bukod kina Abando at Ildefonso, inanunsyo din ng SGA ang pagsali ni Jason Brickman sa koponan sa Dubai.
Nagbabalik din sa SGA sina Justin Sanchez, NCAA Season 100 Mythical Team member Tony Inot at Most Valuable Player Allen Liwag ng De La Salle College of St. Benilde kasama sina Ange Kouame at Andre Blanche. Kasama din si DeMarcus Cousins sa SGA na layunin na kunin ang kampyonato pagkaraang magtapos sa ikalawang pwesto sa Dubai nitong nakalipas na taon. Gagawin ang Dubai International Basketball Championship mula Enero 24 hanggang Pebrero 2. Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon. At yan ang pinakahuling balita sa larangan ng palakasan. Para sa Radyo Pilipinas World Service, ito po si Leo Magpayo. Magandang araw. Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon.